Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Ngayong Webes, narito na nga ang mga karagdagan na nating aabangan sa abot kamay na pangarap. Dito naman na nag-aalala ng husto itong si Giselle na kung papaano nga raw kapag nalaman ni Lotus na niluloko lang naman daw siya nito at hindi talaga ang kanyang anak ang kanyang nakakausap dahil voice recording nga ang ginawa dito ni Justin upang mapaniwala nga itong si Lotus na hindi saktan itong kanyang mga hostages na mga kasakop ng mga hospital ng Apex. Subalit dito nga na sinabi ni Justin na wag daw magpapaniwala sa mga kriminal na iyon dahil yun ay mga halang daw ang mga bituka lalo na't nakakulong na nga ang mga ito. At dagdag pa ni Justin na dapat hindi magkapante itong si Giselle dahil hindi daw hindi maasahan at mapagkatiwalaan ang mga nakakulong. Subalit hindi sang-ayon itong si Giselle sa mga sinasabi nga dito ni Justin dahil naintindihan naman daw niya ang kapakanan ng pagiging ina at dahil ayaw niya na may masaktan at na nangungulila nga daw itong si Lotus sa kanyang anak at nararamdaman iyon ni Giselle dahil naging ina daw siya nito. At dito naman na sumagot si Justin na wag daw ikukumpara ang pinagdadaanan ni Giselle sa pinagdadaanan dito ni Lotus. At dito na nga na tumawag muli itong si Lotus dito kay Giselle. At ang gustong mangyari nito na gustong dalhin ni Giselle doon itong si Carla upang makita at makausap mismo dito ni Lotus. At dito nga natigilan itong si Giselle dahil alam niya na malabo ngang mangyari iyon dahil nasa operating room ang kanyang anak na si Carla. At dito naman na narinig ng kanyang tiyahin dito ni Carla at inagaw itong cellphone na hawak nga dito ni Giselle at kung ano-ano ang mga sinasabi ng tiyahin ni Carla tungkol dito kay Lotus na kahit nakakulong na nga ito ay nagawa pang mang-hostage. At dito nga na inagaw muli ni Giselle ang cellphone at sinabi na baka mapapahamak itong mga hostages dahil sa ginawa ng tiyahin dito ni Carla at dapat hindi na nga itutuloy itong operasyon dahil kinakailangan na makaharap ni Lotus ang kanyang anak na naroon sa kulungan. Samantala, mayroon naman na hindi inaasahan dahil sa kagustuhan naman dito ni Mildred na makatakas at makalayo sa city jail ay ito naman ang kanyang plano na gawin niyang panangga itong si Annalyn Santos. Subalit hindi matagumpay ang ginawang pagtakasana dito ni Mildred dahil nang umakyat nga ito ay dito naman siya nahulog at nabagsakan pa ng mga tubo at nagiging critical patuloy ang lagay dito ni Mildred ngayon at agad naman ni-rescue ni Annalyn at ibinalik kung saan sila nakakulong doon. At dito na pagdudahan dito nga ni Lotus na kung papaano daw nangyari iyon. Nagtangka ba daw itong tumakas at dito naman nalaman ni Lotus na yun nga ang ginawa ni Mildred. Subalit hindi nga ito matagumpay at dito na nagdududa itong si Lotus na baka may kinalaman nga itong si Annalyn Santos sa pagtangkang pagtakasana dito nila Mildred. Subalit tinatanggi ito ni Annalyn na wala daw siyang kinalaman at ginawa pa nga siya panangga nito. At dahil malalaman nga ni Lotus na niloloko lang pala siya dito ni Giselle at wala talagang Carla na maipakita at maiharap dahil inumpisahan na nga itong operahan at nangangailangan nga ito ng dugo. Dito na mga sisiklab ang matinding galit dito ni Lotus dahil sa ginawa ni Giselle na pangluloko. At ang sasalo ng lahat ng galit na ito ay walang iba kundi ang kapatid ni Giselle na si RJ dahil alam niya na mahalaga sa kanya itong kanyang kapatid dahil yun na lamang ang naiwan sa kanya dahil wala na nga ang kanilang papa. Yan naman ang ating pakatutukan baka dahil dito ay makakabalik na nga muli itong mga alaala ni RJ. Yan lang po aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyong panonood.